Hello po mga kapatid. Muli, pagbati ng kapayapaan at pag-ibig mula po sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos. Ilang beses na pong naputol yung live. Ginawa ko nirestart ko po yung router. Meron po talagang nagra-running security check po yung aking Facebook account. Running security check po yung lumalabas, mga kapatid. So, yun po. Mga kapatid, kagaya po niyan, hindi ko po alam kung saan ako uli mag-uumpisa kasi naputol yung ang hirap nung ganito na paputol-putol. Sisira yung momentum. So, going back dun sa ating pong pinag-uusapan kanina, parang ang hirap namang paano bang tawag doon? Parang ang hirap na tanggapin na yung hatol nila sa akin na kalagim-lagim daw po yung akin pong sasapitin. Samantalang, kung kasalanan at kasalanan lang po, mas marami pong kasalanan. Itong biro mo, lalagyan mo ng pampatulog yung inumin, dahil nagiinom kayo sa morong ng red wine. Nilagyan mo ng pampatulog yung inumin ni Brad Ramon Espanyol, yung anak ni Brad Romy Espanyol at anak ni Neddy Espanyol ng pampatulog. Nung naalimpungatan yung pobreng kapatid, nakita ka na lang niya, Daniel Rason Jr., nakasubo yung bunganga dun sa kanyang private part. Hindi ba totoo, Bet Rason, na nagtanan kayong dalawa ni Dan Rason? Kaya nga sinuspindi kayo ng kapatid na Perez. Kaya itong pagkakabuo ni Daniel Rason, questionable eh. Walang pagkasi ng Diyos dahil hindi po malinis. Hindi po malinis yung pagkakabuo ni Daniel Rason. Kaya tignan ninyo, yung paa niya mabaho kasi hindi malinis yung kanyang pagkakabuo. Baka sinasabotahe ang signal mo, bro, ng mga Alpro kaya nawawala signal. Hindi ko po alam. Pati po mga masamang espiritu ngayon talagang nagdo-double time, triple time, 1,000 time na sabotahihin yung aking pong connection, pati po itong Facebook account ko. Hindi ba totoo, Betrason? Kaya kagalit na galit. Kaya hindi malapit sa iyo yung 'di ba? Itong anak mong si Sis Lisel Kapulong dahil ayaw nyo siya. Aksidente lang yung pagkakabuo ni Lisel Kapulong. Ano pa? Hindi ba totoo, Mylene Ruga Torrio, na itong si Jason Torrio, pangalawang asawa. Hindi ko nga alam kung pangalawang asawa lang ito. Hindi ba totoo, Carol Ruga, na itong kinakasama mo ngayon, pang ilang asawa mo na yan? So itong mga magkakapatid na Ruga na to, itong kapatid ni Arlene Rason, mga lahi po ng mga pokpok po yan, mga kapatid. Mga lahi ng mga pokpok. Yan. Ginusto nyo yan, di ba? Hindi nyo ba po pwedeng kausapin? Hindi mo ba pwedeng kausapin yung iyong asawa, Arlene Rason, na babe, anuhin mo na lang si Badong. Huwag mo nang pakinggan yung si Mami. Nananahimik naman si Badong eh. O di damay-damay kayo.
Hindi ba totoo, Daniel Rason, na itong kapatid mo, itong adopted lang po yan, itong adopted brother mo na si Elijan Rason, naging drug addict, at saka ng babae, at saka nagkasino. Hello po, Sister Belona. Do you want to go up? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na galit ka kay Mark Malyari, na anak ni Brad Josel Malyari, dahil ang sinasabi nyo na ano siya, ano bang tawag dito? Ayoko kasing magbanggit tungkol dun sa bata Kasi, nauna, wala naman siyang kinalaman dito. Pero pinag-initan din po yun. Sabi nga nung daddy ni Daniel Rason, nung nasa Manila kami, nasa sasakyan kami, tapos nadaanan namin yung anak ni Brad Josel naglalakad sa kalye, si Mark Malyari. Hindi ba yun yung drug addict na anak ni Josel Malyari? Masakit po sa kalooban ko yun. Kasi alam ko naman na naging drug addict din. Hindi ko nga alam kung huminto na sa pagdadrugs yung Elijan Rason na yun Kaya nga noong nagpaalam siya mag-asawa, kaka-birthday lang po, kaka-18 lang yata ni Daniel, yung asawa ni Elijan Rason. Kaka-18 lang, kakatapos lang niyang maging menor de edad, kaka-graduate lang niya sa pagiging menor de edad. Ikinasal po agad sila. Yun po, mga kapatid. Ngayon, sabi ni Brad Ronnie Kipoy de Rosario, Brother, payag ka ba na sumumpa sa harap ng kapatiran na lahat ng binanggit mo susumpa sa harap ng kapatiran kung totoo o kasinungalingan yung mga pinagsasabi mo? Opo, kapatid na Ronnie Kipoy de Rosario. Payag po ako na sumumpa sa harap ng Diyos at sa harap ng kapatiran kung nagsisinungaling po ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ba totoo, Daniel Rason Jr. o J.R. Colette, na nilagyan mo ng pampatulog yung red wine na pinainom mo kay Brad Ramon Espanyol, at nung maalimpungatan siya, bukod sa nakasubo, nilalaro-laro mo yung kanyang pag-aari. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na kinuha mo si Arlene Rason, Arlene Ruga, buhay pa yung kanyang asawang Hapon? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na itong si Mylene Ruga Torrio, na kapatid ni Arlene Rason, na iyong pokpok na asawa, buhay pa rin yung kanyang original na asawa? Brad Badong, nakarating kay Kuya Adel na welcome sa'yo, na umakyat siya. Kaso nakablock naman daw po siya sa'yo. Hindi ko po alam kung paano po siya i-unblock. Baka pwede mo siya unblock. Hindi ko po alam kung paano ko po i-unblock. Hindi naman po kasi ako techie, mga kapatid. Yung pong mga pinag-unblock ko, ay pinagbablock ko, hindi ko po alam kung paano i-unblock. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na itong isa pang kapatid ni Arlene Ruga, na si Carol Ruga, iba-iba yung tatay ng kanyang mga anak? Bakit ko alam? Sabi ng iyong nanay na impact tita. Kaya galit na galit siya dun sa kasi naging kapitbahay po nila yung unit nila sa Apalit. Magkakapitbahay po Pati po mga pinangalanan mo, bro, para fair, lahat susumpa
na magsasabi ng totoo. Kasi po, sabi nila, hindi totoo. Sinasabi nyo. Opo, naku. Para magkaalaman, lahat umarap sa kapatiran. Lahat umarap sa kapatiran. Tapos naka-live telecast para napapanood lahat ng mga kapatid. Alam niyo po ba ang dahilan bakit ako pinapablock ni Daniel Rason? To cut the information na dapat malaman ng mga kapatid. Kaya ganun po mga kapatid, pakisabi gawa na lang siya ng bagong account. Exactly. At saka ayoko po kasing kumausap ng tao na hindi nakikita yung mukha ng mga audience. Gusto ko po yung kakausapin ko para fair, nakikita din ng mga tao yung nung mga ayun po, nawawala-wala. Opo bro, para man yun, pananagutan natin sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Opo, ako dyan. Payag po ako dyan. Brad Badong, kung kasinungalingan po mga sinasabi nyo, pwede po kayong sumpain ng Diyos. Opo, hindi po ako natatakot kasi totoo po lahat ng sinasabi ko mga kapatid. Kala ko nung una, bro, dalaga si Arlene Rason o wala siyang asawa. Hindi, meron nga po siyang anak eh. Meron nga po siyang anak doon sa Hapon eh. Wala siyang asawa. Yun pala, kinuha lang siya ni Bonjing sa dati nitong kinakasama. Kukumplituhin ko po yung statement niya. Statement nyo. Sa dati niyang asawang Hapon. Hindi po dating kinakasama. Yun po. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na itong KNP mo, na si Sunny Catan, jowa niya si Prima Salonga, nakipag-jowa siya, while jowa niya si Prima Salonga, nakipag-jowa siya kay Meg, yung asawa niya ngayon. Para malaman mo, Meg, hindi ikaw yung unang jowa niya. Tinuhog kayo. Kaya mag-isip-isip ka na, Meg. Hindi ba totoo, Fred Cabanilla, na jowa mo si Sis Joy Dumas? Nakipag-jowa ka kay Elite Cabanilla. Elite Tan pala, Elite Tan Cabanilla. Kaya yun po mga kapatid. Marami pa po kayong dapat malaman. Tingin ko totoo sinasabi ni Brad Badong. Kasi wala naman siya script tapos tuloy-tuloy siya magsalita. At saka ano pong pakikinabangan ko kung magsisinungaling po ako? Tanungin niyo po si Rhea sa Sondoncillo kung hindi totoo na merong babae si Dan Rason, na tatay ni Daniel Rason. Kasi nakasama po yan si Rhea sa Sondoncillo at saka si Marita Charisma na noong sinundan nila yung sasakyan ni Dan Rason, to the surprise na doon siya sa babae niya pumunta. Hanggang ngayon po, kaya nga hanggang ngayon, hindi bantay sarado si Dan Rason sa kanyang asawa, si Beth Rason. Kaya nga pati kapatid, pinagseselosan niya. Pati mga katulong namin, meron pong katulong sina Brad Don Kapulong, ang tawag po ni Beth Rason, Yak. Si Sis Cheryl Eyosa po yun. Kamanggagawa po yun.
Kasi daw po, dinudunggol-dunggol nung Cherry Yosa yung kanyang dibdib doon sa asawa niya na si Dan Rason. With all fairness naman po, mabait po kasi talaga yun si yung daddy ni Daniel Rason. Hindi naman may pagkamabait po siya. Hindi naman talagang masama na kagaya ng impaktitang nanay ni Daniel Rason. Yung po talaga po yun, kampo ni Satanas. Baka sister po siya ni Satanas, itong impaktitang nanay ni Daniel Rason. Lollipop na may tuhugan pa. Bro, tanong lang, bakit nababanggit mo yung mga ginawa ng mga KNP laban kay KDR? Kung nagawa nila yun nung time pa ni Bes, hindi ba alam yan ni Bes? Unang-una, kung sino man po ito na membro lang, patay na po si Brother Eli. Hindi po siya makakapagtanggol. Unang-una, sa kanyang sarili at ikalawa doon sa mga kapatid na binabanggit ko po. Ito pong si Daniel Rason ang accountable ngayon po mga kapatid. Bakit? Yun po, napuputol-putol po, pasensya na po ha. Kayo na po ang bahalang magtiyaga at magtiis sa pakikinig kasi paputol-putol po ang connection ko. Babalikan ko lang po yung Bro, tanong lang, bakit nababanggit mo yung mga ginawa ng mga KNP laban kay KDR? Kung nagawa nila yun nung time pa ni Bes, hindi ba alam yan ni Bes? Noong pong buhay po si Brother Eli, pinapahalagahan niya lahat ng kapatid. Ito pong si Daniel Rason, wala pong pagpapahalaga sa mga kapatid. Tapos biruin mo, sasabihin mo, ayaw nyo sa iglesia, go ahead, make my day. Tapos lalait-laitin niya yung mga mahihirap na mga kapatid kung makakapagpatayo man lang ba ng poste ng La Verdad yung Abuloy. With all fairness naman po, wala pong ganyan si Brad Eli during his ministry sa kapatiran. Kaya ito pong, ang tinitira ko po, ito pong si Daniel Rason kasi siya po ang accountable ngayon. Bakit? Personally, doon sa ginawa niya po sa akin, na pagpapablock. Kaya itong si Daniel Rason na to, maniwala ka Daniel Rason, lulutong ang gulugod mo sa impyerno. Bago po nila tanungin, sino man pasumpain nila sa Diyos na magsasabi ng totoo dahil pananagutan nila sa Diyos kung magsisinungaling. Tama po, brother. Nakakalungkot man po, pero paano sasagutin ni Kuya yan lahat ang dami-daming issues na dapat niyang sagutin? Sana sumagot na po si Kuya para magkaalaman na talaga. Sobrang nakakalungkot lang talaga. Alam mo, brother, yun nga lang simpleng picture ng mga alak sa restaurant ni Brother Eli sa at saka yung Area 52, hindi po niya masagot eh. Ang sinasabi niya, edited lang yan, artificial intelligence lang yan. So, ganun po, mga kapatid. What do you expect kung yung talagang meron ng tangible evidence? Nakakapagsinungaling pa siya. What more? Sa ibang mga bagay na meron pa ring evidence. Tanungin niyo po si Sis Biosel. Si Sis Biosel po, asawa ng kapatid ni Jane Angeles. Yun po yung muntik nang ni-rape ni Dan Rason sa Brazil. Sa panahon lang ni Rason, nagkaroon ng palakulan. Pero sa panahon ni Bes, walang nangyari. Exactly. Ano po yun? Wake up call sa lahat ng mga kapatid. And, mind you mga kapatid, ano po yun ha?
during pasalamat at nananalangin. Ibig sabihin, yung pananalangin ng kongregasyon, hindi po pinakikinggan ng Diyos. Kaya yun po, artificial intelligence raw lang yung mga alak gaya nung sabi nung mga dumalaw sa akin. Kaya tingnan nyo, kayo lahat ngayon, kaya nga, totoo sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at sa kanyang mga salot. Lumabas po kayo dyan mga kapatid, biruin nyo. Nagsisinungaling na yung mga manggagawa dyan to protect yung pagsisinungaling na ginagawa ni Daniel Rason. Papayag pa rin po kayo? Tapos sasabihin nyo sa akin, sawayin ka nawa? Sino ngayon ang sasawayin ng Diyos? Ako ba? O kayo? Tapos sasabihin ninyo, meron akong kalagim-lagim na sasapitin? Sino ang merong kalagim-lagim na sasapitin? Ako ba o kayo? Unang-una, hindi ko naman sinasabing wala akong kasalanan. Tapos tingnan nyo, kaya nga tingnan nyo si Daniel Rason sa mga videos niya, pakinggan nyo kung paano niya siya magsalita. Laging, o diba? O diba? Hoy Daniel Rason, nag-aral ka ng broadcasting. Hindi maganda bilang isa na gumagamit ng ganon. O diba? Ay naku. Miyembro lang meron pa yan bukod sa daddy. Tapos yung mga property, biruin nyo, bakit hindi nyo pinakikinggan bakit hindi nyo pinakikinggan? Dumadaing na yung mga kapatid na nagrereklamo na sila, puro na lang concert. Buwan-buwan may concert. Pero bakit walang ginagawang pangangaral? Sabi ng Biblia, pasensya na po mga kapatid, talagang nawawala-wala po yung Sabi ng Biblia, mangaral ka sa kapanahunan at di kapanahunan. 4 years na pong wala si Brother Eli. Ni isang beses, wala pong ginawang pangangaral itong si Daniel Rason. Mga kapatid, wala po siyang ginawang pangangaral. 4 na taong singkad. Magmula noong pagpahingahin ng Diyos si Brother Eli, magmula po noon, wala na pong ginawang pangangaral. Pero, ang concert sa Araneta, non-stop, monthly. Ang concert sa KD Rock, non-stop, weekly. Tapos, merong pang volleyball. Kapritsyo po yan ng pokpok na asawa ni Daniel Rason. Itong pokpok na Arlene Rason, kapritsyo niya po yan. At kapritsyo din ni Daniel Rason itong UNTV Cup na basketball. Tas may mga fanatics pa nagsasabi, bro, mas maliwanag pa daw. Magpaliwanag si Razon kaysa kay Bes. Nagpapalakpakan pa. Bahala po sila dun. Pinuputol ni Satanas ang live mo, bro. Banggitin mo sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Nakarating na po kayo sa property nila sa Tagaytay. Hindi po ako nakarating sa property nila sa Tagaytay, pero tumira po ako ng matagal na panahon sa property nila sa La Vista, sa likod po ng Ateneo de Manila University. Mas mahal po yung property na yon kesa sa property sa Tagaytay. Maganda lang po ang view sa Tagaytay, mga kapatid, pero mas mahal po ang value ng property sa La Vista. Worth 1 billion. Humigit more than 1 billion po ang
ang value po ng property sa La Vista, mga kapatid. Tapos, itong mga pobreng mga kapatid, ito yung mga pinahihirapan ninyo sa Canada alone. Sa Canada alone, mga kapatid, ang daming nagrereklamong mga kapatid doon. Marami na rin pong mga kapatid na huminto na. Tama po ang naging desisyon nyo, mga kapatid. Tama. Sabi po yan ng Biblia. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at sa Kanyang mga salot. Ngayon, merong mga tanong, saan tayo pupunta? Pumunta tayo kay Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga di po ba sa Efeso, na siyang inihanda ng Diyos mula pa ng una upang siya nating lakaran. Si Kristo po yung daan na dapat nating lakaran. Alin yun? Yung mga halimbawa, yung mga aral na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Paano ka makikisama sa iyong kapitbahay? Paano ka makikisama sa iyong magulang? Paano ka makikitungo sa iyong lahat, mga kapatid? Brad Badong, yung bang Daniel Razon Jr. at EJ Razon, nung nagawa ba nila yung mga bagay na yon, bautisado na po ba sila nun? Opo. Alam mo, bro, ano yung Perazon? Alam mo, bro, si Razon, pag tinatanong mo yan, siya about sa Biblia, di niya masagot, pero pag tanungin mo sa motor, anong klaseng motor, alam na alam talaga, pati sa basketball. Taga Canada po ako, lokal ng Winnipeg. Exit na May 2023 dahil nakita ko sa video ng Area 52 yung worker at local secretary. Tama lang po yung iyong naging desisyon, kapatid na Rocky Roadster Dizon. And saan po tayo pupunta? Manatili po tayo kay Kristo, mga kapatid. Yung pong natutunan po nating kabutihan na nagpabago po sa mga buhay natin, na natutunan natin sa pangangaral ni Brother Eli. Panatilihan po natin yun. Ngayon, dun sa mga nagsasabing, si Soriano, masama din yan. Ano lang po yan mga kapatid. Tanungin niyo po yung mga sarili ninyo, mga kapatid. Noong po bang sumampalataya kayo sa pangangaral ni Brother Eli, naging masama po kayong tao or naging mabuti? Ngayon, kung ang sagot nyo, naging mabuti kayong tao dahil sa pagsampalataya ninyo sa salita ng Diyos na ipinangaral ni Brother Eli, salamat sa Diyos. Sino ba namang hindi nagkakamali? Si San Pablo nga, nagkamali din Si San Pedro nga, nagkamali. Nakapanaga pa si San Pedro. Mga kapatid, si San Pablo, pati yung kanyang hinanakit kay San kapwa niya apostol, sinulat niya sa Biblia. So, meron din pong mga lapses yung mga taong kinasangkapan ng Diyos, mga kapatid. Meron pong mga lapses. Sabi nga ng Biblia, yun po, pasensya na po, napuputol-putol, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, yung pong mga lapses ng mga taong kinasangkapan ng Diyos na isulat po yun sa Biblia. Tingnan niyo po, noong magpulong-pulong yung mga apostol, nakasulat po yun sa gawa ng mga apostol. Nagkaroon sila ng hindi kakaunting usapin. Nagtalo-talo po sila, mga kapatid. Sabi ng Biblia, itong si Santiago na puspos ng Espiritu Santo, itumindig.
nagsabit, nagwika. Huwag na nating gambalain yung mga nagbabalik loob na mga hintil. Gustong maglingkod na mga hintil. Huwag na natin silang paratangan pa ng mabigat na mga kautusan. Kundi ituro natin sa kanila na sila'y magsiilag sa mga bagay ng binigti, sa mga iniyain sa Diyos-Diyosan, sa dugo, at sa pakikiapid sa Espiritu Santo. Itong si Daniel Rason, mga kapatid, masyado po siyang plastic. Masyado siyang plastic. Kayo na po mismong makakahatol. Kaya tingnan mo, di ba dapat sana ikaw talaga ang pakikinggan ng mga kapatid? Bakit mas pinakikinggan ako ng mga kapatid ngayon? Dapat talaga sana ikaw ang pakikinggan ng mga kapatid. Pero wala kang ginagawang pagmamalasakit sa mga kapatid. Nagtanong lang ang kapatid regarding nasabi lang niya, ang haba-haba po ng pagkakatipon, sususpindihin mo kaagad. Nanood lang ng live ko, sinuspindi ka agad. Ayun, isang pamilya na silang exit. Nagtanong lang sa alak na kumakalat sa internet na picture, suspindido. Tapos, ika-character assassinate. Kaya ganun po mga kapatid ko. Ang concern ko ngayon, yung mga kapatid na kina-character assassinate, yung ibang mga kapatid natin, nakakalungkot, pati yung faith nila sa Diyos, it is questionable. Meron po tayong mga kapatid na naging atheist. Aatakihin na ata ako ng anxiety sa mga nangyayaring yan sa mahal nating iglesia. Yang kapigatian o kalungkutan, dadanasin yan ng mga hirang na nag-exit, pero dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yaon. Bro, totoo ba yun sinasabi nila kay Yuli na hindi raw binalik mga property sa iglesia? Yan kasi sabi nung nadalaw ako. Hindi po, kinamkam po nila. Nasa kanila po yung pong mga property na naiwan ni Brother Eli sa Brazil. Ang nakayuli lang po, yung pong nakapangalan po sa kanya na binilin po ni Brother Eli para po kay John. Pero yung pong ibang mga property na napakarami, mga kapatid, nasa kanila po, wala po yung kay Yuli. Kaya napakasinungaling po nila eh. Dapat po ang magpakita sila ng katunayan na nakayuli. Ganun lang naman po eh. Ganun lang naman po kasimple yan. Kagaya nung sinasabi ko, paratang ba yun na pinainom mo ng may pampatulog si Brad Ramon Espanyol? Daniel Rason Jr.? Tapos alimpungatan siya, nakasubo sa bunganga mo yung kanyang pag-aari. Na-depress yung bata. Na-depress yung bata. Sino ba ang totoong tatay, nanay ni John Salaman, bro? Yan po, sa palagay ko, wala po akong karapatan na sagutin po yan, kapatid. Pasensya ka na po ha. Kasi, unang-una, bata pa po yung si John. Ang maganda pong tanungin niyo po dyan, si Yuli. Kasi patay na po si Brother Eli. Si Daniel Rason, alam din niya kung sino yung totoong nanay at tatay ni John Salaman. Mga KNP, alam din yan kung sino yung totoong tatay at nanay ni John.
biological parent ni John. Yun po. Baka meron pong gustong umakyat, mga kapatid. Inuulit ko po, ika-4 na taon na po mula ng pagpahingahin ng Diyos si Brother Eli ngayong araw na ito, mga kapatid. Bakit parang magkamuka si Little John at Bedel? Napansin ko lang. Hindi ko rin po alam, kapatid na Orly Daluyo. Yun po, yun lang ang masasabi ko. Baka po meron pong gustong umakyat. Sino po ang gustong umakyat at makipag-usap? Invite natin si Brad Orly Daluyo. Sige. Invite kita, brother. Nag-send ako ng invite sa iyo, Brother Orly Daluyo. Maganda, akyat ka, brother. Okay, pass daw po siya. Working daw po siya. Okay. Si Brother Rocky Rodster Dizon. Invite kita, Brother Rocky Rodster. Yan po, meeting po, nasa work. Nasa work din daw si Brother Roadster, Rocky Roadster Dizon. Meeting po, nasa work. Kung si John nga ang tagapagmana, napakaswerte naman ng mga totoong magulang ni John. Hindi po, wala naman pong kinalaman na po yung totoong magulang. Yung mga totoong magulang ni John. Pero kilala ko po kung sino yung biological parent ni John. But I cannot answer that. At itong si Daniel Rason Jr., ampun din po yan. Pero, legit naman siyang Soriano kasi Soriano po talaga yung totoong parent niya. Sino pa po ang gustong umakyat, mga kapatid? Walang gustong umakyat? Walang gustong umakyat. Sino-sino ba ang mga nanonood ngayon? Walang gustong umakyat. Si Sis Precious. Invite natin si Sis Precious. Sis Precious Lapus. Invite kita, sister. Yan. Invite kita. Nag-send ako ng invite sa'yo, Sister Precious Lapus. Bro, anong klaseng droga ang tinira ni Boy Sabong? Yun ang hindi ko na po alam. Yun ang hindi ko na po alam, mga kapatid. Kung anong klaseng droga. Robin Mallorca Flores. Yan. Nag-send ako ng invite sa'yo, Sister Precious Lapus. Para meron ako makausap, mas marami tayong maitakel na mga bagay-bagay. Inuulit ko po, mga kapatid, ito po ang exact date ng 4th year death anniversary ni Brother Eli Soriano. Pasok sis. Brad Alan Boom Dupaya, you want to join? Invite kita.
Yan. Nag-send ako ng invite sa'yo, Brad Alan Boom Dupaya. Walang gustong umakyat. Yun po mga kapatid, kasi nakakalungkot po talaga ang nangyayari ngayon. Kanina lang, meron akong nakausap na isa sa mga next time bro, di pa ready. Baka naman nag-aalaga lang ng manok na pansabong yung tao at hindi naman talaga nagsasabong. Opo, hindi naman po, with all fairness naman po, sa pagkakaalam ko, hindi naman po siya nagsasabong. Nag-aalaga po siya ng manok, nagbibreed po siya ng mga manok panabong. Pero, ang sabi po ng Biblia, anyo pa lang ng masama, lalayuan na dapat natin. Ibig sabihin, ang ano po kasi nila, ang sagot po nila, hindi naman daw po nagsasabong. So, ibig sabihin, po pwede na tayong magtulak ng droga. Merong nag-message sa kapatid na nakausap mo na si Brad Greg Torres Jr. Opo, magkausap kami. At sa pagkakaalam ko, pinapablock na po siya sa mga kapatid. Brad Greg, tandaan mo yung huling usapan natin kagabi. Ang sabi ko sa'yo, magsuri ka. Ngayon, ayan na yung nangyari. At huwag kang malulungkot, Brother Greg Torres Jr. Kasi utos po ng Diyos yan na magsilabas tayo sa Kanya, bayan ko. Sabi ng Biblia. Upang huwag tayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at sa Kanyang mga salot. Okay lang yan, Brad Greg Torres. Huwag mong ikalungkot. At mag-focus ka na sa sarili mo at sa family mo. Wala namang sayang. Lahat ng ipinaglingkod natin ng may buong pananampalataya ginawa natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tatanawin niyang utang na loob. Sabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Magluto na lang, wag namang magtulak parang sa Breaking Bad. Ganun po yung ano po nila, ganun yung point of argument nila di naman siya nagsasabong, nag-aalaga lang, nagbibreed lang ng panabong. So ibig sabihin, pwede na tayong magtulak. Ibig sabihin, pwede na tayong maging accomplice ng kasamaan. Ganun yung napaka illogical, napaka bobo lang ng mga sagot nila, mga kapatid. Yun po. Kaya hindi nila alam. Alam mo, Ate Luz, manindigan ka na. Masasayang lang ang mga isinakripisyo mo sa ngalan ng Panginoong Jesucristo pagka hindi ka umalis dyan. Sabi ng Biblia, alam mo yan dapat, Sis Luz. Nasa Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at sa Kanyang mga salot. Masasayang, Sis Luz, yung iyong isinakripisyo ng matagal na panahon. Hindi ka na nga nakapag-asawa, di ba? Tapos nung magpapaalam ka na mag-asawa, pinagtatawanan ka ng royal family at ng mga KNP. Maganit ka na daw, lumalandi ka pa. Pati yung mga bata sa royal family, pinagtatawanan ka . Tanda-tanda mo na daw makunat na yung lumalandi ka pa. Ako, masakit sa akin yun kasi, syempre si Sis Luz, yan
Mga ano ng iglesia yan eh. Tapos maririnig mo sa ano sa mga royal family, sa mga KNP. Kaya itong mga KNP na to, sila mga kapatid nagsisiraan. Pagka nakatalikod yung isa. Kaya itong si Brad Josel, awang-awa po ako nung pinagtulong-tulungan ng mga KNP. Pinagtutulong-tulungan po siya ng mga KNP, mga kapatid, si Brad Josel Malyari. Baka hindi nyo po alam. Makakapagpatunay po dyan, mga kapatid. Sino ba? Ano kasing pangalan ng mga to? Si Kenneth. Si Kenneth na taga-USA. Isa po yan sa makakapagpatunay na pinag-initan ni Daniel Rason. Si Brad Josel. Sino pa? Si Brad Rodel Rivera, yung pong driver ni Brad Josel pagka umuwi siya ng Pilipinas. Tanungin niyo po sila kung hindi totoo na pinag-initan siya ni Daniel Rason. Ganyan ba ang isang leader? Kaya itong si Daniel Rason, mga kapatid, mahirap po siyang tanggapin, mahirap siyang ipaglaban. Sobrang hirap niyang ipaglaban kung papaanong si BBM, napakahirap ipaglaban. Mas matindi po itong si Daniel Rason, mga kapatid. Kasi mga kapatid, binoto ko po si BBM. Yun. So, yun. I felt betrayed. Yun. Ganyan din naman kay Daniel Rason. Mas matindi kasi ito si BBM, ano lang naman pang laman lang naman ng ano niya. At saka 6 years lang naman ang termino niya. Pero itong si Daniel Rason, kung ano ang magiging epekto, magiging bunga ng pagpanig mo kay Daniel Rason, it will last a lifetime. It will last to eternity, mga kapatid. Kaya kayo, mga kapatid na nakikinig, mag-isip po kayo. Dahil mayroong pong parusa na nakahanda. Madadamay po kayo sa kasalanan ng mga namumuno sa iglesyang mali na po yan. Mali na po yan, mga kapatid. Mali na po yan. Maniwala po kayo sa akin. Hanggat walang naninindigan, hindi na po maitatama yan. Ngayon, pagka nanindigan, pagtutulong-tulungan po yan, mga kapatid. Kaya ikaw, si Scott Canlas, na manggagawa sa USA, wag mo na akong siraan kay Brad Wally Billones. Wag mo na ako siraan. Alam mo yan, 'di ba, na pinag-iinitan ni Daniel Rason nasaan nakasalig ang iyong pananampalataya kay Daniel Rason? Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao, sabi ng Biblia sa Jeremias 17:5. Kaya ikaw, si Scott Canlas na manggagawa sa Amerika, wag mo na akong siraan. Unang-una, kilala mo naman ako, hindi naman ako masamang tao. Ganun lang po 'yun, mga kapatid. Wala na po bang gustong umakyat? Wala nang gustong umakyat at natapos na natin lahat ng mga tanong. Siguro po hanggang dun lang po ngayon, mga kapatid, para makapanood na yung ibang mga kapatid na gustong manood kasi hindi sila makapasok talaga sa live ko dahil natatakot po sila. Inuulit ko, kapatid na Greg Torres Jr., huwag kang mawawala ng pag-asa. Tandaan mo, sabi ng Biblia sa Hebreo 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig na ipinakita sa mga banal. Yun po, mga kapatid, lahat po tayo aharap sa hukuman ng Diyos. Lahat po tayo magsusulit ayon sa ating pong kani-kanyang mga
gawa. Kaya ang sabi ng Biblia, pagsikapan natin ang ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Muli po, manatili po sa ating lahat mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos. Amen.